Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, mayong buntag. Naksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Mayo 29, tuig 2026. Sa nga sini mga regular program hosts nga silang Maluin o Kanto Tabar ug si Attorney John Destacamento nga ato makauban karon taud-taod. Ako nang mulingkod hantud sa 9 sa buntag si Gian Navarro. Samtang ato ang gipaabot ang ato ang weather update gikan sa Pag-asa. Ato nung sa taon ang mga nag-una nga mga balita gikan sa ato mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, sangguniang kabataan leaders in hot water. Sa Sunstar Super Balita, 2,000 ka mga motor nga na-impound ipasubasta. Sa The Freeman, Council 6 DILG opinion on different work week schedules. Sa The Freeman Banat News, internetan giransak sa mga armado, nagpaila mga pulis og cellphones gipanguha. Sa The Philippine Daily Inquirer, plunder raps versus Estrada and Bonoan over allegedly insertions. Sa The Philippine Star, plunder and graft cases filed against Estrada and Bonoan. Sa The Manila Bulletin, Japanese firms commit 210 billion pesos in investments. Og sa Tempo, no favor. PNP says no special privilege for Bato. Makato to mga front pages gikan sa ato mga mantalaan sa lokal ug nasyonal sa ato pagbalik atong sutaon ang mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy o karon atong sutaon ang mga naguna mga balitang nahipos sa CCTN News Department.
Naguna sa atong balita karong buntaga, Department of Education 7 miauhag sa mga ginikanan nga tabangan sila sa pagpangandam alang sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8. Karong tuigaw sa absugdan na pagpatuman sa 3-term school calendar ani ang dugang kasayuran. Nagkaduol na ang pagbukas sa klase karong Hunyo 8 alang sa school year 2026-2027. Maong gihangyo sa Department of Education 7 ang mga ginikanan nga tabangan sila sa mga pagpangandam. Gikan kini sa Brigada Eskwela nga himuon karong Hunyo 1 hangtod sa 5 kung diin ayuhon og hanayon ang mga classrooms una pa mag-abot ang tanang mga estudyante. Gitataw ni Maurita Ponce, kinsang Education Program Supervisor sa buhatan, nga walay pangayong bisan unsang bayranan ato sa enrollment sa mga estudyante nga nagpadayon hangtod karon. Sumapa ni Ponce nga report card lang ang pangayoon ug uban pang mga gikinahanglang dokumento aron ma-enroll na dayon ng mga bata. Yes, sir. Ongoing enrollment until dugay para even mag-start ang klase, sige ka po tag-enroll mga 1 week after. So, in time sa brigada, enrollment is ongoing. Dugang pa ni Ponce nga nahuman na ang training sa ubang mga magtutudlo bahin sa kasamtangang curriculum program. Maong kinahanglanon sa DepEd 7 ang collaboration sa mga ginikanan aron mamahimong hapsay ang back to school sa mga tinun-an. Kay karon lahi na karon kay mo implement na ta sa 3-term calendar in which ang opening block na to naatay 5 days as opening block sa tong term 1. Then mao na siya ang panahon nga maandam pagid nato og maayo ang ato ang classroom. Nasairan nga ipatuman sugod ding school year ang 3-term calendar isip kabahin sa reorganization sa ahensya. Magpabili ninon ang kasamtangang subjects, curriculum standards ug ihap sa mga adlaw nga tingklase aron magpabilin nga nasunod gyud sa sakto nga standards ang kalidad sa edukasyon lukop nasod. Gian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga residente dito sa Barangay Paknaan, Syudad sa Mandaue, nabalaka nga mabalhin tungod sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu-Mactan Bridge. Adunay sila panawagan ngadto sa kagamhanan sa syudad. Ang kasayuran niyato ni Mary Rose Sagarino. Anaa kita karon sa Zone Ahos, Ganghaan, Barangay Paknaan sa syudad sa Mandaue. Din itukod ang ikaupat nga Cebu-Mactan Bridge. Moabot sa kapin 200 ka mga pamilya ang maapektaran sa proyekto. Kini karon ang gikabalakan sa mga residente. Si Apple Gitgano, 26 anyos, nagtrabaho sa silhigan sa Barangay Paknaan. Ang usa sa nabalaka sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu-Mactan Bridge. Ang paghimo og silhig mao na ang panginabuhian ni Gitgano sud sa pipila ka tuig. Mausab kini ang panginabuhian sa iyang gilikanan ingon man sa mga paryente. Ang iyang anak nagtungha usab sa Paknaan Elementary School. Maong nabalaka kini sa posibleng epekto sa pagtukod sa taytayan. Lisod kayo among naandan yung Paknaan naman gud. Ya ako no kanok ra ba ko taga Paknaan jud nya. Lisod kay maadto tag laing lugar ya wata. Ya mao ra sa ning panginabuhian. Nabalaka usab si Glenda Limbataw, 32 anyos. Gibutangan na og sticker ang ilang panimay sa Department of Public Works and Highways nga lakip kini sa maapektuhan. Nagdahom si Limbataw nga dili mabalhin sa layong lugar. Naot mi nga makuan mi sa tanong nga relocation nga dili na gyud maibot bitaw. Kanang permanente na gyud nga relocation. Nya sa pasad kanang dili layo nga relocation bitaw ma'am. Mo na amo ang hangyo bitaw nga kung pananglitan man gali nga mahawa gyud mi ding dapita. Pwede ra masadug adto ra mi sa kanang dito dapit sa may dagat. Paknaan gyapon. Diri ra nga relocation pero atras siya nga dito. Gitarget sa Department of Public Works and Highways nga masugdan ang construction sa ikatulong quarter ning tuiga. Sa higayon nga mahawa na ang right of way sa proyekto. Nagkantidad kini og kapin 76 bilyones pesos katunga sa pondo gikan sa loan sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Ang ikaupat nga Cebu-Mactan Bridge magkonektar sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue ug Barangay Ibo sa syudad sa Lapu-Lapu. Lakip usab sa proyekto ang coastal road component nga gilauman nga makatabang sa pagpaluag sa trapiko sa Sugbo. Matud ni Mayor Tadeo Junquiwano nga siguraduhon sa Dakbayan nga matabangan ang mga maapektuhang residente. Nilalain. Oo, isugod na ang construction dito, i-allow na sa ato nato sila. Kaya mo sa ito ilang request na dito lang na sila na area, isbog lang ko sila. Ang DPWH aduna usab giandam nga pinansyal nga ayuda alang sa mga pamilyang maapektuhan sa proyekto. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Senador Jinggoy Estrada nag-atubang og kasong graft ug plunder tungod sa giingong kickbacks nga nadawat gikan sa mga questionable flood control projects. Kini na ang ikatulong nga higayon nga gikasuhan among senador human sa 25 ka tuig. Ani ang dugang kuna ang kasayuran niya pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Giduso na ang kasong plunder o graft batok ang Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan gumikan sa gingong kickbacks nga nadawat gikan sa mga questionable flood control projects sa gobyerno. Kini na ang ikatulong higayon nga gikasuhan ang senador og plunder sud sa 25 ka tuig. Lakip sa mga gipang kasuhan mao si kanhi Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Si Estrada mao ang highest ranking incumbent official nga nagatubang og kasong kriminal tungod lang sa gingong kalambigitan sa flood control scandal. Wala usab ni apil sa maong kaso si kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral human siya mipanaw taliwa sa giatubang nga pasangil. Gisangat ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang mga reklamo karong hapon sa mga anti-graft court sa kauluhan. Suma pa ni Clavano nga nagtinabangay ang maong mga opisyal sa pagyano-yano sa public bidding process aron lang matod pa mamorosyento sa mga questionableng proyekto. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that. Daan ang gihimugatan ni Senador Estrada nga inosente siya sa pasangil bahin sa flood control. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, digital payment system gilusad sa Kapitolyo alang sa mga adunay bayranan og obligasyon ya mismo sa Treasurer's Office. Ang kasayran nito di RV Veloso. Aron mas mapadali ang pagbayad sa mga buhis, penalties ug uban pang bayronon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Gilusad sa Kapitolyo ang online payment center niini. Gibuksan sa Kapitolyo ang pamaagi sa GCash payment aron masiguro nga mas sayon ang pag-access sa mga Sugbuanon ug mga tigpatigayon sa lalawigan sa Sugbo. Sa maong paagi giingong mas dali na ang pagbayad sa transfer tax, real property tax, sand and gravel fees, governor's permit, taxes sa delivery trucks ug vans, franchise tax, rental fees, professional tax, penalties ug uban pang capital-related nga mga bayranan. Samtang alang sa mga residente sa isla sa Malapascua mahimo na kining mobayad sa bayranan sa kuryente sa maong paagi. Takip na ang residente sa Carmen ug moalbual nga covered sa Inter-LGU Waterworks system. Ang digitalization una na kining gisaad sa Kapitolyo isip paghatag og kasayon sa mga Sugbuanon sa pagproseso sa ilang balayronon ug obligasyon sa probinsya. Sa niining paagi mas dali usab ang pag-update sa mga bayad ug ang pag-input niini sa server sa mga opisinang hingtungdan. RV Veloso, CCTN News. Magkato mga nahipos sa mga balita gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Sire 47 matag alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Sa ato pagbalik, ato makauban si Attorney John Destacamento with our special guests nga siguradong makatabang gid ni alang sa maayong panglawas. Kana o guban pa sa ato pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord,
I will be safe. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma do. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases do? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Mga higala, inyo nakita ang teaser sa Ozone Med New Start Health and Wellness nga mag-celebrate or magsugod na sa ilahang season 4 karong next nila nga season. Unya, joining us today mga higala aron sab Sir Gian, hatagan ta og dugang mga impormasyon kabahin sa unsaon nato pagpalig-on ng atong lawas no. Ania sa to ang studio karon ang host sa New Start Ozone Med Health and Wellness Talk season 4 na karon nga si Sir Jury Mirafuentes. Nya joining us po Sir Gian through Zoom, via Zoom, kay nakadaog ang online vote diri sa atong studio this morning si Dr. M.I. Aguinaldo, ang physician in charge sa Ozone Med Wellness Clinic Cebu. Good morning kanatong tanan. Sir, good morning ya. Good morning kang Doc. Ayan, mayong buntag, attorney, mayong buntag diyan, and mayong buntag sa tanang nga nagtan-aw nato sa Visayas, sa Mindanao at saka sa online. Okay, so madunggan na ta ni Doc M.I. karon. Good morning, Doc M.I. Adara. Good morning, Doc. Medyo dili may kadungog kagiyan. Okay, ato isa siguro natin yung mga ginagmay nga mga adjustments si Doc M.I. So ato sang itarong ang ato ang connection Sir Gian, but why we want to start with Sir Jury no karon. Sir Jury nganong what brought you here? Nakita naman ta na to mga several months ago for I think your last season. So what is new about this season of Ozone Med New Start Health and Wellness Talk? Okay, actually mas iba na ni sa our season 4, and kung sa other season yung mga basic cancer lang ang pag-uusapan. But this time among gitapok ang tanang mga questions sa mga possible topics nga gikan mismo sa pasyente, at the same time sa mga feedback nato sa previous season. So this time mas broad, na hindi lang pinag-uusapan mga cancer ngayon. Pag-usapan yung daily sickness natin that mauwi or maadto bitaw sa mga sakit na dinagko. So ang kanindot lang po ani ang mga doctors nato, ang preparation kasi nito, ang doctors nato magpe-present sa management na ito yung topic na i-discuss nila based on the collected na mga questions about sickness. So meron tayong degenerative diseases, ano ba mga hinungdan sa high blood, sa diabetes. So ato na siyang gitackle into the deeper root sa talaga sa hinungdan sa sakit. That's good, Sir No, kay at least karon murag mas mapalawman pa ninyo ang inyong information campaign alang sa ato ang mga viewers unya kay of course for the past 3 seasons dili man kaayo in ana ka in-depth. So you're trying to tell us nga that is what is something new sa inyong season. Yes, sir.
And since grabe naman ang health education nato, so as gani ikaw ang host from season 1 and karon season 4 na, so why do you believe nga through health nga ang health education and wellness awareness are more important today, especially na nga nagkagrabe na ang mga lifestyle diseases, especially mga sakit-sakit nga maapektuhan na nga to mga cells, ang regeneration, di ba? Why is it important ang health education? Actually, karon kasi, pabata ang may sakit. As early as 17 years old na may cancer. So, meron tayong mga pasyente na 24 years old, stage 3 na yung cancer. So, mas, nandahil siguro sa lifestyle, kasi iba na yung generation natin eh. Sa mga generation namin, siguro I'm older than both of you, no? So, sa generation kasi namin, parang wala tayo ng mga bench watching. Karon kasi, naglingkod lang ka, sedentary na, so nagkasakit ka na. So, marami ng mga bata na may high blood as early as now. So, ang amo lang gusto ipaabot dito sa Ozone Med na ikaw dapat nagsugod na sa imuha ang pag-alaga sa imong kaugalingon. Nagamay nga gani maramdaman nimo, imo na ipa-check up. So gusto na mo na ma-educate ang tanan na dili ibig sabihin sa imong pananaw gamay ra ko ibati na normal na ni nga hangakon ko. Among ipa-emphasize sa among discussion na kung naa na kay nakita na something dili na siya normal sa imong gibati, na po na something nga dapat nimong ipa-check up. And at the same time, na marami na rin tayong mga misinformation ng mga daghan na sa social media no na maraming nagdoktor-doktoran ng mga content. Naabitaw na sir. Daghang mga napailang mga doktor online. Doon na surgery. Nagturo-turo sila, nagtudlo sila nga kana mauni mong buhaton, pero dili sila medical professionals. So, ang among emphasize po dito na dapat makakuha kag information through sa medical professionals talaga kung unsay angay buhaton. So mo ni amo ang campaign karon ni among advocacy na sana bisan pinakamaliit na tao, pinakabatan-on nga tao hangtod sa pinakatiguang, inform sila na ang sakit hindi basta-basta nga makuha nimo ang pagpatambalan na kang for example mag-video si Gia na mo ni akong gibuhat kasi lilahi ang tao eh. Iba kung giubo ka ni imong giinom ka ni unya di ang imong ubo nilaw na diyan mahubak na day na, so di ba iba yung so yan lahat ng yan manggagaling sa ating mga doctors, and our doctors really studied well sa topic nga i-discuss nila, even nga sila mismo na sila kaugalingon yung slide nila talaga nandun yung mga notes, even mga reference sa ilahang isulti sa ato. That's good. No, I don't know, available na ba si Doc MI? Okay na ba sa ating day? Kaya kung wala pa. Ayan, si Doc. Hello Doc. Hello Doc, can you hear us? Ayan, nagsasalita si Doc. Good morning, Doc. Good morning. Ayun. So, this year, Doc, unsa may mga common nga health concerns and conditions nga imong kadalasan nga nakita sa mga patients nga nangayo og nangita og ozone therapy? This year, marami tayong nakikitang mga cancer. Aside sa cancer, kasi ito talaga yung pinaka bread and butter natin. Marami kasi tayong pasyente sa Cebu and also sa Visayas region ng mga cancer. Pero meron din tayong mga related diseases like yung chronic inflammation, yung mga sakit na ang dahilan ay stress, fatigue, o yung napapagod lagi, mahina yung mga immune system. Saka yung mga degenerative diseases like sa mga high blood, diabetes, so yung mga arthritis, at yung mga lifestyle-related na mga conditions like yung hypertension, again, the diabetes, arthritis, and other degenerative diseases. Okay, at kanina since pinag-usapan naman natin mga lifestyle diseases, bata na ang mga nagabaton na og mga high blood, taas ang cholesterol, taas ang uric acid. So nowadays, Doc, yun na nga, more young people are experiencing cancer, chronic stress, metabolic disorders, and other degenerative diseases sa maagang edad. So, in your observation po as a medical professional, what kind of lifestyle habits or even environmental factors and the modern day health challenges are contributing na nagkabata at dumadami ang mga nagkaroon ng ganong sakit, Doc? Yes po, maraming factors kung bakit naglalaro itong mga sakit na ito. So nakikita ito lalo sa mga matanon o mga nasa teens, young adults. Ito ay because of unhealthy lifestyle or inactivity. Minsan
nag-work na lang tayo na nag-work, tapos hindi na tayo nag-exercise, o yung lifestyle or yung pattern ng work natin ay nakaupo lang tayo lagi. Yung pagkain na kinakain natin, and yung paggamit natin ng mga gadgets ng matagal, increase yung screen time, ayun isa yung factor. Pangalawa, yung impact ng pollution sa atin. So, before, kung sa Cebu tayo, medyo okay pa, ay probinsya pa, pero right now, parang masyado ng katulad ng Manila. So, may pollution, the toxins, the food that we eat, na hindi may marami ng preservatives, and also yung mga how they prepare it, how they package it, at paano nila binibigay sa atin. Also, yung mga mental health natin, kasama yan, yung stress, kasi yung most of the workers na natin ngayon ay nagpupuyat na. So tumataas na yung stress hormones natin o yung cortisol natin na nakakaroon ng impact sa hypertension and diabetes po natin. And yung preventive healthcare na tinatawag. Nakakalimutan na natin because of our status right now sa finances and the economy right now, mas hindi na natin pinibibigyan ng pinagtalagyan ng time or ng effort to prevent yung mga sakit. Thank you sa imong pagpasabot dong MI no. So katong iya jung gi-explain Sir Gian, Doc Jory nga murag it's a mix, a combination of a lot of factors. So mention niya ang mental health, na mention niya ang screen time, kay karon daghan ra bang maggamit og gadgets nga mga bata. So ma-expose aning tanan, it's a confluence of all these factors mo na nga nagkabata karon ang mga nagkakaroon ng mga ganitong sakit, Doc. Now, my question po ako, Doc, because ozone therapy, this is not something new in Cebu or in the Philippines. It has been gaining attention for the last couple of years, if not how many years now. Pero meron pa rin tayong mga viewers, and for the benefit ng viewers ng Hello Cebu, Doc, na hindi pa nila totally grasp yung idea ng ozone therapy. So, what exactly, Doc, is ozone therapy, and what are the benefits? What's the science behind it? At ano po yung benefits na nakukuha natin from ozone therapy? Basically, this treatment it's a molecule of oxygen na pinapasok natin. It's a triple molecule of oxygen. And kumukuha na tayo ng konting blood, and then we put it in a saline bag with ozone. And then we put it back sa katawan ng patient. So it increases yung oxygen utilization, the blood circulation, yung repair. But with proper medical protocols and yung proper assessment sa patient, ay kailangan merong medical doctor for that treatment. Hindi ito replacement for any conventional medical treatment. We advise the patient to have or stick to their medical doctors first para malaman kung ano talaga yung mga sakit nila and to treat with yung mga sakit nila. So it works as complementary wellness for also medical. Okay, Doc MI, bukod sa bukod sa the medical ozone therapy na isa sa mga pambato ng Ozone Med, which is na-try ko at once. Ay, wow! Oo, na-try ko yan at once. And Ambassador yarn. in fairness, parang feeling after I tried that type of therapy, parang 'di ba, umidlip lang ako sandali while I was undergo therapy. Parang paggising ko, parang nakaka-fresh, nakakabuhay ng pakiramdam. At may nabalitaan nga ako, Doc MI, na may siguro mga konting pa-upgrade na makakatulong lalo na upang maiwasan ang mga degenerative diseases o yung mga sakit from the cells. Would you share us kung ano ang mga upgrades na pwede ma-experience ng ating mga clients and ng mga patients sa Ozone Med, lalo na dito sa Cebu? Yan. So, maliban sa ozone, meron pa tayong mga insufflation na tinatawag kung saan directly infuse yung ozone sa mga butas ng katawan. Directly malapit doon sa area of concern po natin. Second, we have the high-dose vitamin C and glutathione to increase yung immune system natin.
yung mga sinabi ko ay yung mga product natin ay FDA approved. So, and also yung guidelines natin. And also, yung mga wound healing na bagging, meron pa rin. And upcoming na rin yung mga hyperthyroid natin. Yung, natin, thyroid capsule kung saan ilalagay natin yung pisan sa yung buong katawan na ilalagay natin sa loob para mag-focus yung ozone sa katawan po. So, yun yung aabangan natin sa Visayas area. Okay, thank you Doc MI nya. Balikan ka na mo karong taod-taod Doc. Ari sa amin ni Sir Juray. Because you have been hosting Sir Juray kaning wellness talk show na to. Diri sad sa CCTN ninyo makita. Nakita na ninyo ang seasons 1, 2, 3 and 4 but we mentioned kaganina nga naay something bag-o because collected ang mga questions, more in-depth ang mga discussions but aside ana unsa pay mga fresh and timely relevant discussions nga ma-expect sa atong mga viewers Doc under season 4. Okay, sa season 4, kasi since naman tayo ngayon, Women's Month, kasi May pa or Mother's Month pa. So, we offer din the story, yung pinakauna nating episode, cervical cancer. Kasi muna yung pinakadako or pinakadaghan ng mga pasyente among the 10 branches of Ozone Med. So, ang cervical. Ang cervical cancer, din sumunod na yung breast cancer. Yung cervical cancer kasi, according to the discussion, yung mga neglected lang, kasi sakit lang, nag-bloat lang, akala mo, nagsakit lang sa tiyan, di kabagan. So, muna yung pinaka-importanting topic, which is kasama talaga si Dr. Rio. Kasi siya naman talaga nagdala ng ozone therapy dito sa Philippines. And the second is the degenerative diseases, yung sinabi ko na talagang pinakabata na sakit na high blood, i-discuss din yan. And pinakanindot po na mga topic ni Attorney NG is the anti-aging. Ay, wow. Habang tumatanda ka, ano bang mga sakit at paano mo ba i-prepare yung sarili mo when it comes to magkaedad ka? Diba? Kasi minsan kasi neglected na to no, na makaedad ka, parang okay lang yan, rayuma lang yan. Pero nagkakaibaw din na nakay bone cancer. Diba? May mga yun, kasagaran nga sakit sa lalaki, prostate cancer, pero naapa din na siya ka ng hinungdan nga sa imong aging, di anay mo nabantayan. So, mo na pinaka-importante na to. So, anti-aging, talagang interesting yung anti-aging. Kasi syempre, pareho tayo na yung mga ginikanan. Parang, ay, si mama kaya may ganito, si papa kaya may ganito. And then, we have also, pinaka-importante, global health. Isa sa pinakadako nga topic namo ang global health namo because we discuss about mga sakit ng mga seaman. Kung natin mga kapamilya na daghan na ba ta? Daghan ta labs pa sa Cebu, di ba? Mga sakit sa mga nasa factory. Kasi marami tayong mga factories karon kanang mga dilata, guhimog mga dilata. We have a lot of factories diri sa Cebu. So unsay makuha ang mga sakit sa mga construction workers, kanang mga nagpintura, tsaka mga sakit po sa mga call centers. So even nga we discuss about mga sakit sa mga teachers kasi syempre iba yung babad ka, expose ka sa hindi lang sa mental health mo sa mga estudyante. So kanatanan amo nang gisulod ani nga season. So makarelate kada episode tanan mula bata hanggang matanda at mga ginikanan especially nga kana atong mga ginikanan nga neglected talaga sa mga tatay especially no. Kung naigibati set aside muna kasi syempre ako ang padili pamilya. Yes. So gidiscuss na namo kung unsa ka importante nga dapat mag-focus ta bawat isa in the family for your health. That's great. Nindot ni Sir Gian, no? Kay at least kining covered ang tanan nga talks ba. And then ay mga bag-o nga topics sama sa imong giingon nga katong global health, nya dayon kining ang kato sa mga sakit-sakit sa mga specific nga industries kay daghan na batang mga factory workers etc. og kining mga seaman nato. And more testimonies usab pohon, di ba? Yes, daghan kay tag mga testimonies and hopefully no dinhi sa Visayas ug sa Mindanao makakuha po tag mga nindot nga testimonies kasi actually natin mga testimonies dito kaso lang yung mga pasyente nato dili pud mo sugot bitaw mauwaw sila magpa-video. But we have a lot of testimonies mula sa breast cancer, we have colon cancer, pancreatic cancer ng mga patient na mag-testify. And yung mga testimonies nato gikan nato sa other branches nato ang atong ipakita para makita nila that we are covering kumbaga Ozone Med covering the nation with education about health. Yeah, but the thing about medical well-being surgery is it's quite intimidating especially sa mga sa mga for example katong mga ordinaryo nato nga viewers no sa Hello Cebu. So how do you make sure nga ang atong ipang-discuss sa news ato ang talk show Sir Gian ma-simplify na Sir Juray ma-simplify na to siya into simple concepts nga digestible sabotable sa ato ang mga viewers. Actually sir because before nigi-present sa atong mga before nato i-tape ni ang atong mga doctors na discuss talaga sila among each other na mas
kumbaga yung explanation nila is into the level of parang kung nag-consult lang sa pasyente. Yeah. Wala tang mga jargons na mga malawm ka, yung mga scientific name ng mga sakit name. Wala lang. And ang kagandahan lang dito because sa Ozone Med Manggod, protocol may pagpasok mo pa lang sa among clinic, guided na ka even sa pagkaon, sa imong daily activities, sa imong supplementation, even your prayer time, even your sleeping time. So, kanitanan gina-inject na namo sa among topic para mas madaling masabtan. Sabi ko nga, bisan bata makasabot ani is because wala mi mo gamit og cervical cancer lang kasi minsan magagamit na mga may mga tabiso something wala ta para makasabot lalo na syempre naman no hindi kaya nga we educate kasi dili naman punta na no medically knowledgeable about medical terms. So mas sayo na ni sir bisan imong anak makasabot ani. And even my son no nagtan-aw siya sa habang nag-edit yung mga editors napapanood sabi niya, ganun pala yun. That's right. Gumagano yung anak ko. So, kana gyud at least sabotable sa tanan. Yes. And especially to those sa mga tao nga wala gumikan sa kabisi sa kinabuhi wala day sila kay bang na day sila underlying diseases. Yes. Kaya nga. Ya balik ta kang Doc MI. Doc MI. Yes, Doc. Sa mga viewers nato Doc nga gusto maka-cut-on pa no about aning preventive healthcare, wellness o ozone therapy nato. Why won't you invite them, Doc, sa pagbisita sa atong mga clinics around the Philippines? Ayan. So, mga kaigsuunan, you have to visit our clinic at BPI Corporate Center, 12th floor, 1207, near Ayala Metro. And you can visit our Facebook page and the YouTube channel. So, sa Facebook page, pwede po tayo mag-message po doon. Ang available na time po natin ay Tuesdays to Saturdays, 8 p.m. to 5 p.m. And we're gladly to assist you. Alright. And hopefully... For sure, bisitao na ang inyong mga clinics, Doc. Yes. Especially sa mga testimonies sa atong mga kaigsuunan nga they really felt better after several sessions. Sir Gian, para sa maayong panglawas yun. Yes, maayong panglawas. Alright. And surgery, why not at di ba katong mabantayan nga sa ato ang lower thirds na ay QR code, would you share to us unsa maning masinanay surprise? Ayan, sa mga magtanaw, nga nagtanaw kamo karon na may makitaan kani. Ayan, nakita ninyo. Nga QR code, ayan nandun. Kung inyo nang scan mo naamoy makuha nga privileges o mga discount nga ihatag ini sa Ozone. Dili ko GCash. Discount, sir, di ba? Discount. Wow. Naapa kay additional pambalit nimo pagkaon sa imong pamilya, imong pamasahe. So ingon ana po ka generous po ang Ozone Med mo na nga scanin ninyo and sa mga episode ninyo makita. So mapanood ninyo magsugod nami ugma alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag, May 30 Sabado ug naami mga replay airings sa every Wednesday 1 to 2 p.m. So inyo nang atangan kay inig bawat episode namin makita nga QR code, mag-scan lang mo ana, adto lang mo sa Ozone Med Cebu, Ozone Med Davao ug Ozone Med Bacolod. Sagot na namo ang inyong mga special gifts, ang mga discounts para po kami makatabang o mahimong blessing ninyong tanan. Wow. As a preview, would you share, since mag-premiere naman data, if I'm not mistaken, tomorrow na. Would you share to us, very short preview sa may angayang atangan sa episode 1 sa season 4. Ugma, naghinapos ang Mayo, May 30 tomorrow, cervical cancer itong pag-usapan. Wow. So invite your mga nanay, mga ate, mga tiya, kay para nila ni nga episode. And syempre, para sa buong pamilya, para aware po sila kung silang buhaton kung one of their family members na ay cervical cancer. So para guided po sila. So muna angay nilang atangan ugma and we have good testimony nga ipakita po namo ugma. And syempre, dahil pilot ugma ang among mag-scan ugma, mas additional pa nga makuha pa mga merchandise nga ihatag nila. Ay wow, very nice. exciting. So I hope nga daghan itong mga viewers diri sa CCTN. What unsay time slot ninyo diri sa CCTN? Every Saturday 8 to 9 a.m. and then replays on Wednesday every 1 to 2 p.m. Okay, so ato nang atangan mga higala. Daghang salamat Doc MI Aguinaldo joining us via Zoom niya Sir Juray Mirafuentes for gracing our show today og paghatag og dugang impormasyon, mga knowledge sa ato ang mga viewers dinhi sa Hello Cebu kabahin sa unsaon nato pagpalambo ang estado sa ato ang panglawas through ozone med therapy ug uban pang mga practices. Sir Gian?
Okay, thank you so much. And Doc, am I anything to any last words before we finish our ato ang live interview? Anything Ayan, any salamat reminders? sa pag-invite sa akin kahit live sa clinic. Just be healthy and continue to watch our Facebook and YouTube channel for updates. Marami kayong matututunan doon. Okay. Sir Jeray, any mga reminders? Ayan, we're so blessed din kasi si Doc MI, ang doktor na to, naana siya everyday sa clinic from 10:30 to 2:30 p.m. Wow. So, The doctor is in always. Is in always. Saka ang kagandahan lang, hindi lang ibig sabihin magpa-consult ka karon, hindi na ka pwede maistorya ng doktor. Kasi ang doktor, while you have a treatment, nana siya, mo guide mo, makikistorya nimo. So yun anang among advocacy. And I hope lang kanyong tanan na makatabang, meaning among advocacy na makatabang sa inyo to know more about ozone therapy and ozone and other services sa Ozone Med. Please visit our branches sa Cebu, Bacolod ug sa Davao City. Right, thank you so much, Dr. M.I. Mercado. Yes, Dr. M.I. Aguinaldo from live via Zoom. And thank you so much, Sir Jeray Mirafuentes. Best of luck sa ato ang season 4. Makita-kita ka sa clinic. Ikaw na lang wala pa ka attorney ha. Pohon. Ikaw mo balik ka. Why not? Onya magpaabot ta ng season 4, unya dayon for sure na apay mga dugang seasons ana ato ng atangan. At this point mahigala atong tan-aw nang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Thank you, sir. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Kinaya sa tao nga dili makuntinto kung unsay ana kaniya. Mangita pagyud siya og mas labaw, mas nindot ug mas daghan. Ang balaang kasulatan nagpasidaan kanato nga dili maayo kini maong kinaya kay kini kalibutanon man. Sa 1 Juan 2:16 nang ingon, kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanan gikaibgan sa mga mata, ug ang tanan gipagarbo sa tao, walay bisan usa nini kay iya samahan, kundili iya sa kalibutan. Busa dili maayo ang pagpatuyang sa ambisyon aron lang makabot ang kalibutanon nga gitinguha. May mga tao nga ingon ini tungod sa ilang pagpaningkamot, hangtod ang ilang kalag, itahan na lang sa pagpakasala. Sa Lucas 9:25 nagingon, aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wa gayud. Way bili ang mga pagpaningkamot kung kini magtukmod kanimo ngadto sa kalautan. Ang bisan unsa nga atong panginahanglan mahimong ihatag sa Ginoo kun atong pangayoon. Ug kun musalig kita sa Ginoo, kita kontento sa bisan unsay ana kanato. Kay ang Ginoo dili man gayud mupasagad kanato. Ingon nini ang Christian contentment. Pagsalig sa mga saad sa Ginoo nga dili gayud mapakyas. Mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, salamat sa imong mga saad nga ikaw musangkap kayod sa among mga panginahanglan. Buo sa among ihatag ang tim-us nga pagsalig kanimo. Butan nga Ginoo. Amen. Mga samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagpupo sa ato ang tulumanon. Dagan kayong salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua o Tatay Dodong Limchua. Thank you sab sa ato ang bisita kaganina, mga dinapit atong bisita gikan sa Ozone Med Cebu Clinic. Doon ay Season 4 sa New Start Ozone Med Health and Wellness Talk starting tomorrow morning. Dagang salamat sa ato ang news manager, si Sir Dennis Tabar, sa ato mga kakaubanan sa TOC, nga silang Ati Inday, Miss Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne, o ni Kuya Robert. Daghan sa salamat sa atong video editor, Sir Raymond o Sir
Rodel nya sa to ang assistant din sa studio Sir Ferdy, daghan salamat. Daghang salamat sa inyo pag-uban-uban ka namo so sa ka-oras. And I hope ready na ka siguro ka for the weekend. Ready for the weekend. Makapahuway, syempre. Ay, wow, wala ni pahuwayay ato Sir Gian. Sa bagay, padayon pa man ang ato ang developments og uban pa here. So, tutok lang mo diri sa CCT at Channel 47. Daghang kay salamat sa inyo pag-uban-uban ka namo sa ngan sa inyong regular program host nga si Malu Inocanto Tabar. Ako si Gian Navarro. Ako si Attorney John Destacamento. See you all this Monday, same time, same station. God bless us all og mag-amping mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga biyahe karong adlaw og sa weekend. Happy Payday Friday ka nato tanan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. Hello